Taliwas sa pahayag ni Delphine Lee na walang double selling na nangyari, iginiit ng ilang customer ng Globe Asiatic na sa ibang tao nakapangalan ang mga binili nilang bahay o condo unit. Ngayon sila pa raw ang ginigipit sa pamamagitan ng kaso o banta ng pagpapalayas. Saksi si June Veneracion. Ganito kaganda noon ang isa sa amenities ng Severa sa Bacolor, Pampanga. Dahilan para maengganyo ang marami na bumili sa low-cost housing ng Globe Asiatic ni Delphine Lee. Pero heto na ito ngayon, napabayaan mula ng kasuhan ng Pag-ibig si Lee. Nasira na rin ang kanilang clubhouse. Pati mga ilaw ng ilang poste, ninakaw at di na napalitan. At sino ba ang sasalo ng subdivision namin? Sasaluin pa ba ni Delphine Lee? Sasaluin ba ng Pag-ibig? Paano kami magsusurvive? Kasabay ng tila pagkupas ng ganda ng komunidad, ang pagguho rin daw ng pinaghirapang pangarap ng mga residente na magkaroon ng sariling bahay. Kasi ako nagpapakahirap OFW. Kasi hodang magdildil kami ng asin pero kailangan bayaran ko yung unit ko. Dahil alam kong darating yung araw mapapasamin. Pero eto ang problema. Ayon kasi sa mga dokumentong nakuha niya sa Land Registration Authority, hindi lang may nakabili ng kanyang unit, 7 buwan makara niya itong kunin noong 2009. Naisanla rin daw ang titulo nito sa ibang tao noong 2010. Dahil dyan, huminto raw siya sa pagbabayad ng bahay. Kaya kinasuhan naman at inabisuhang umalis na sa bahay ng kumpanya ni Lee. Sabihin, lumayas kayo dyan. Kung ang yung mga mismong mga squatters, pag pinalayas mo, bibigyan mo pa ng relocation. Kami pa na nagbabayad, tsaka hindi naman po pinupulot yung pera. Yun yung point namin 400 something ang nabayad po. Halos pareho rin ito sa sinapit ng ilan niyang kapitbahay. Yun ngayon ang problema. Pumunta naman po ako sa attorney ngayon. Sasagutin sana yung letter. Hindi ko naman po kaya magbayad ng 5,000 para sagutin. Emosyonal din si Elizabeth Capano, na condo unit owner naman sa Globe Asiatic o GA Tower 2 sa Mandaluyong. Ibinenta raw nilang mag-asawa ang bahay at lupa sa Quezon City para mabuno ang mahigit 1.5 million peso down payment at 2 taong monthly amortization. Pero nang abisuhan daw sila ng Globe Asiatic na sa Pag-ibig magbayad kasabay ng pagputok ng umano'y loan scam noong 2010, ipinaalam sa kanila ng Pag-ibig Fund na sa ibang tao pa rin nakapangalan ang titulo ng kanilang unit. Daddy is a senior citizen already. Ako, I'm 58. I'm 2 years away from senior citizen age, di ba? So, isipin mo na lang yun. Gusto namin magka-peace of mind in our old age. Taong 2011, nang inisyuhan sila ng notice of cancellation. Ayaw na rin tanggapin ng Pag-ibig Fund ang kanilang hulog dahil sa iba nga nakapangalan ng titulo. Problemang dagdag pa sa magsailalim sa dialysis dahil sa sakit sa bato ng Mr. Nasi Leopoldo, dating OFW. Sobra sa panluloko, para bang hindi na tao ang tingin sa amin. Dati galit na galit ako pero inaano ko na. Pinagsa Diyos ko na lang. Why can't they give the right document to Pag-ibig? Sa gitna ng pag-aalala ng mga biktima, tiniyak ng Pag-ibig Fund na may inilatag na rin daw silang proseso para makredit ang mga bayad ng mga totoong homeowner at maituloy ang kanilang buwan ng hulog sa Pag-ibig. Pero kailangan daw formal na maghain ng reklamo sa NBI ang home o unit owner para may basihan ng Pag-ibig na mailipat sa pangalan niya ang titulo. Ang assurance ng Pag-ibig, habang ginagawa natin ang proseso na ito, nire-recognize namin, biktima din kayo, pareho ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund. Hindi kayo papaalisin dyan, basta ayusin lang natin ang papeles. June Veneracion ang inyong saksi.